Ito na yung Maharlika Highway. Ito yung Barangay Hall. Tapat siya ng Barangay Hall halos eh. Barangay Hall. Tapos ito yung tindahan sa may harapan. So sinukat ko na tol eh. Sinukat ko na siya. Bali ang lumalabas. Ito yung kalsada na papunta kila C2 na Barangay Hall eh. Barangay Hall. So ito yung front ng van. Front ng lote. Ito mismo yung lote. Yung may kuha ng piyesta na yan, yung may kuha ng bingguhan na yan, may sariling lote sa likod yan. Pagka kailangan natin ng lote, willing naman silang kumaan. Kaya lang nila nilalagay yan, medyo mas maganda at corner lot. Ito yung magiging kapitbahay natin. Yan sila Ate Pe na kuhan. Kapatid sila Ate Penny, mga kapatid nila Ate Pe. Yan magiging kapitbahay natin. Ito bagong ginagawa. Nasa London na may-ari. Nurse. Alam ko tol, ito yung kuhan eh. Papunta kila C2 dati ng araw eh. Yung sa may dulo na yan eh. Ito yung lote. Yan yung bakod ng bahay na yan. Yung may galvanized na yakuan, yung galvanized na to. Yan yung bakod, yan yung umpisa ng lote. Yan yung dulo pala, dulo. Tapos papunta rito sa highway. Bali from highway, parang dyan sa may bakod ng kapitbahay na yan, hanggang dito sa may 55 meters yung papalabas ng highway. 55 meters. So ayun yung Barangay Hall, tinutumbok ng Barangay Road. So tol, sinukat ko, lumalabas yung 1.5 meters dito sa kalsada na to, kasama sa lote. Kasama sa lote. So dinonate ni Tandang Piling noon nung araw. So yung kabilang lote, itong kabilang lote, nag-donate din sila ng 1.5, tayo 1.5 din. So kaya nag-exist tong kalsadang to. So dyan naman sa may highway, ang lapad ng kalsada natin is less than 35 meters, 34.85 kung di ako nagkakamali. Hanggang doon sa may puno ng kamatsili na yan. Ano sa may kamatsili na yan? So ito tol, 55 meters mula doon sa may bakod kanina. So palabas ako. May creek dito sa harapan eh, pero hindi kasama sa lote ng sinukat ko. Saka talagang ito kasi kuha ng barangay. Ito de yung creek. Yung lote natin, hanggang ang pagkasukat ko, hanggang dito lang sa may boundary. Dito mismo sa puno ng creek na to. Sa puno. So ito yan, sa may siguro, sa may bato na yan. Ayan, ayan. So pahaba na ganyan. Mahaba na ganyan. So, bali ito ang frontage niya along the highway. Along the highway, ayan yung corner lot. Ganyan. Hanggang doon sa may kuwan na yan, sa may halos signboard, sa may harapan ng rebo ko.
Bale, from highway, yung boundary natin, yung boundary, pagka nakaharap ka sa lote, yung dulo ng bodega na yan. Yan, yung pader sa kaliwa, yan yung boundary natin. Yan yung boundary natin, hanggang doon, sa may kanto. Pero itong gilid mismo ng kalsada, bali sa barangay ito. Bali may creek kasi dito may creek. May creek dyan. Hindi talaga, yung lote natin, nag-i-start doon sa kabila niyan. Sa pinaka-boundary ng creek. So, itong portion na to, sa gobyerno ito. Sa gobyerno, kaya naka-riprap ito. Ayan, sa gobyerno ito. Ito tayo sa may starting lote natin. Diyan sa may na yan, sa may creek na yan, yung kabila ng creek na yan. So pagka nagpapadar tayo, diyan sa gilid ng creek na yan, sa bandang loob, yun ang magiging natin. So ayan yung kabuuan ng lote. Mula dun sa dulo ng kaliwa na yon ng bodega hanggang dito. Ayan, ito na yung highway. Ito na yung barangay hall. Tol, yung sinasabi mo walang chapel dito. Mga mga 50 meters pa dun sa bandang papuntang bayan yon. Ibang kanto yon yung sinasabi mong chapel. So ito sa as per title sa lot plan, ito pala lupa ni Kuya Egay. Yung katabi mo natin. Lupa ni Kuya Egay na Carrasco, may-ari ng Betben High School. Bali, Broden, Masunden. Brody natin yon. Lumalabas nga dito sa asper yung pagitan ng lote natin at saka ng Carrasco, kalsada. Pero hindi existing. Kaya, So, pero sa nito, sa titulo, nakalagay dito, kalsada itong pagitan natin. So ang pangyayari nga niya, kung sakasakaling buhayin ni Kuya Egay yung Carrasco to, bali dalawa yung kalsada natin. Kalsada doon sa gilid na nag-donate tayo na 1.5 meters. Sa highway, puro kalsada ang gilid. Parang gano'n na lumalabas. Kaya lang doon sa kalsada na papuntang Barangay Road, nag-donate si Tandang Piling ng 1.5 meters, kaya nga may simentado na yon.